Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, andito pa rin tayo sa Puerto Princesa. Actually, si Aye, nakauwi na kanina. Hindi po kami sabay-sabay na umuwi. Kasi ako, plan ko talaga, kailangan umabot ako nito ng 1 month. And ako 1 month po tayo. And kanina, akala ko magiging masayang-masaya na kami dahil matatahimik na kami sa bahay na to. Pero hindi pa pala dahil naiwan ni Darla. Hindi ko alam bakit naiwan. Kasi tulog ako kanina. Alam ko yung paalam nila sa akin, pero antok pa ako noon. So, ang mangyayari, baka umabay na lang sa amin si Darla. Kami actually ni Jollibee, magbabarko kami. Magtutugo kami. Kasi dati ko lang gustong itry yung tugo. Kaya lang hindi ko mapumot kasi wala akong kasama. Feeling ko boring pag ako lang mag-isa. So, gawa ng Jollibee ay kasama ko muna sa Manila. Hindi muna ko uuwi ng Cebu. So, marami rin kasing nag-request na isama natin yung Jollibee sa Manila. Kaya naman, we granted. At para na rin makita niya yung ibang mga friends niya. Kasi kung hindi nyo alam, sobrang tagal ni Jollibee sa Manila before. Actually, na-meet ko way back, matagal na, no. Buhay pa si Lloyd noon, and actually, mamimit kami ni Mark Lloyd sa condo nila dati. But anyway, so much for that, yun nga, last time na nakasakay ako ng barko, 9-year-old yata ako. So, sabi ko, gusto kong ma-experience ulit yung feeling ng mabiyahe ng barko. Kasi anyway, actually, mas mura ka, kasi yung ticket namin, ano lang kami, 2,700. Meron lang ang meal na inclusion, tapos aircon na din. Parang maganda naman ang although kung mag-aeroplano, merong airfare na 2,500 or 3,000. Depende kung gano'n mo ka-aga binook yung ticket mo. At yun nga, baka umabay na amin si Darla pa uwi, or baka gusto niya pang mag-extend. At anyway, yun nga, gusto ko lang ikat sa inyo yung ilang mga kaganapan sa buhay namin. Kasi nakaka-stress, sa totoo lang. Nung pumunta dito yung mga bayot, alam niyo naman na medyo nagkaroon ng matinding pambaba, gawa nga ng hindi kami nagkasabay-sabay na pumunta ng El Nido. So, but anyway, clear na yon. Okay na tayo doon. Ang hindi namin nagkwento sa inyo na maraming nagbago sa mga plan namin. Especially kami nila Aye. Gawa ng, supposedly, March 14 to 17, pupunta kami ng El Nido. Nakabook na yung titirahan namin, umaga okay na. And then, gawa nga ng sobrang hindi ng mga emotion that time. Sobrang dami nagpa-comment. Although I understand naman na may mga ibang fan talaga na die hard fan ng ibang mga bayot. Pero minsan kasi, hindi na nila na-control siguro yung emotion nila. One day, bago kami pumunta ng El Nido, March 13, may natanggap na text si Darla. Masahin niya rin ito ha. Ang sabi sa text, huwag kayong lalabas mga bakla kayo, papatayin namin kayo ngayong gabi. So, si Darla bilang maraming, meron nag-reply, sino ka? Nag-reply ulit yung unknown number. Si Mark Darla, yun ang real name niya. Mark Ivan Ramalia Jacob Andrew. Alam ko kung saan kayo. May tatabog na ulo sa inyo ngayong gabi dito sa Palawan. Ang sabi ni Darla. At saan mo nakuha ang number ko? Later on, yung inabi ni Darla na yun nga, may nagbabanta, may nag-text sa kanya. Sabi ko, huwag mong replyan na. Sabi ko, i-block mo na. Sabi ko, kasi medyo hinimay-himay ko yung paraan ng pagtatanggap niya. First and foremost, ang mga taga-Palawan, kapag nagsasabi sila ng lugar, very particular po sila. Hindi sila Palawan. Ang Palawan kasi isang buong lugar na, isang buong province, kumbaga. Ang mga taga-Palawan, pag tinanong sila kung nasaan sila, kunyari, asan ka? May reply sila ng nandito sa Puerto Princesa, El Nido, Taytay, Rojas, Bronx Point, Lara, kung saan. I mean, yung mga lugar, specific na lugar. Kaya nung nabasa ko, may sabong na ulo sa inyo ngayong gabi dito sa Palawan. Sabi, hindi ito taga Palawan. Kasi kung alam niya talaga na nandito tayo, sabi niya, alam niya na nandito kami sa Puerto Princesa, hindi Palawan. So, nung pala, sabi ko, wala yan dito ngayon. Although, hindi ko maaalis kanila Darla, kanila Aye, na talagang nauga talaga. Kung alam niyo lang yan, tinatara nila yung pinto, halos tayo lumabas ng bahay, kasi natatakot, baka nga naman paglabas ng kanto, may bigla na lang umugon sa kanila. So, yun yung reason kung bakit hindi kami natuloy nung March 14. Kasi ayaw nilang tumuloy ng El Nido muna. So, pinahumpa namin ng isang araw. Sabi ko, bakla, ituloy na natin yung El Nido. Kaya na-move kami ng
March 15, 16, 17. Yun na lang yung naging tour namin. Parang tunay na lang kami. Kasi nga, yun nga, may mga pangyayaring ganito. Nakakaloka, no? Sabi ko, may mga ganitong fan pala. Hindi ko alam kung ika-categorize ko ba sila as fan or mga ano lang, mga walang magawa sa buhay. Pero yun nga, tanga-tanga, may pagkatanga-tanga din. Kasi hindi niya inalam muna na ang mga taga Palawan ay hindi nagsasabi na andito ako sa Palawan. Laging sinasabi yan, asan ka, nandito ako sa Puerto, nandito ako sa El Nido, or ang very specific po sila. Ganun ang culture dito. So, ang ginawa ko yung number, nilandan ko ng piso na sa Gcash. Actually, naka-register yung number niya, tanga-tanga pa din. Nakalagay dito, hindi ko alam kung ano to, pero BR.N. Tapos D. Actually, pagbalik ko ng Manila, pag hindi na ako ipapahanap ko sa NBI, magkikita din tayo kuya or ate or kung sino ka man, dahil hindi po maganda ang ginawa niyo sa amin. Talagang binigyan mo ng sakit ng ulo, lalo ng Darla at Aye. Kung wala namang ginagawang masamang bagay sa inyo ang isang tao, huwag kayong mag-report sa mga ganyan. Ako matatanggap ko pa mag-comment kayo ng mga hindi magaganda, laitin nyo kami kung gusto nyo talagang manlait or i-criticize nyo kami base sa output na nilalabas namin. Pero yung mag-report kayo sa mananakot, hindi mo ka nakakatuwa. Nagdudulot mo ka ng emotional torture sa mga tao. Lalo na kay Darla at Aye. Kaya, yun, ang daming hindi natuloy ng mga na although pinalipat muna namin after namin mag-El Nido, bahay lang ulit kami. Yung Mama Joven, actually nga, natawa nga ako sa pasari kung bakit naniniwala ko hindi talaga ka nandito sa Puerto. Kasi, during the time na nag-test siya, hindi pa naman kasi naglalabas ng vlog si Joven na nagpaiwan ka. So, ang alam niya lang, kami lang nandito, wala si Joven. Pero kung talagang taga dito ka at alam niya kung nasan kami, isasama niya si Joven. Yung si Joven ay kasama namin that time. Diba? Bali. But anyway, yun nga, nung nakaka-stress, actually, gusto ko itong pagkukunan ng pansin. Kasi pagdating ko sa Manila, gusto ko na, ano bang problema mo, kuya or ate? Ba't kailangan mong ng mga tao? Anyway, guys, malapit na kaming umuwi ng, actually ako, uuwi na kami ng Leon, April 11. Gustuhin ko bang mag-stay pa ng mahaba dito sa Palawan? Hindi na kaya kasi may announcement naman ako sa inyo bukas. Sobrang excited ako sa pasabog na to. Malalaman niyo yan bukas na bukas din. At abangan niyo sana ang mga uunod naming magiging adventure ng mga bayot. Kasi may mga pupuntahan pa kami. I'm so excited. Comment down below. Pero for sure, alam nyo na pala niya. Alam na pala lang iba kasi mag-ungid na nanonood. Yun lang naman ang ating vlog for today. Sana mag-ingat tayo at maging responsible po tayong mga gumagamit ng internet. Hindi porket libre lang po ang pagko-comment at manonood ng aming mga vlog ay may karapatan na po tayong alam mo na, manakot. Lalo na yung mga ganung yung nakakaloka talaga. But anyway, ang init guys. Sobrang init din ba sa inyo? Dito parang feeling ko nilipat na yung dito sa Puerto Princesa. Tutok na tutok ang init. Anyway, yun lang naman. Hindi ako galit ha. Kung sino man yung nag-tell, itag mo ko kasi hindi kita binlock. Mag-usap tayo kung anong problema mo, kasi hindi pwede. Mag-NBI tayo. At hindi rin naman ako natatakot kasi wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang ipabatid sa lahat na it's not okay to call anxiety to someone else. Never naging okay yon. Hindi nyo po alam kung ano ang magiging epekto nun sa ibang tao na makatanggap ng mga ganong medyo nakaka-bother naman talaga ka. Pero yun nga, huwag natin gagawin ang mga ganong bagay na hindi po nakakatuwa. Alam ko hindi ka fan, kasi kung fan ka, maiintindihan mo at I think iintindihin mong mabuti yung mga naging explanation namin during those days. Pero hindi ka fan kasi you're a bad person. Yun na yun. Muntik pang mabaliw si Darla. But anyway, gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa aming mga vlog. Maraming salamat po. And ayun lang, abangan nyo ang mga susunod ko pang vlog. Itatry kong mag-almost everyday vlog ngayong month. So, abangan nyo yan kasi marami tayong magiging pasabog hanggang May. But yun lang muna for today and I love you guys.
Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Yun lang.